habang tayo'y nabubuhay, meron tayong problema. Meron tayong pagsubok, meron tayong pagdurusa. Amen? Meron kang gawin, pagdurusa ka. Wala kang gawin, mahihirapan ka. Mag-aral ka, sasakit ang ulo mo. Huwag kang mag-aral, mahihirapan ka maghanap ng trabaho. Amen? Magtrabaho ka, may stress ka. Huwag kang magtrabaho, magkakaroon ka ng problema. Wala kang pera. Amen? Mag-abroad ka, maho-homesick ka. Dito ka lang sa Pilipinas, kakayod ka pa rin. Mag-asawa ka, malaking problema. Huwag kang mag-asawa, tatanda kang dalaga. Tatanda ka rin na walang mag-aalaga sa iyo. Amen? Kahit na anong gawin natin, anuman sitwasyon ng ating buhay, anuman ang iyong edad, saan ka man pumunta, magkakaroon at magkakaroon ka ng problema. At kahit ang ating pagsunod sa Diyos, wala tayong maririnig mula kay Jesus na sinasabi niya na, sumunod kayo sa akin, aalisin ko lahat ng inyong mga problema. Ang palagi lang sinasabi ng ating Panginoon, huwag kayong mag-alala. Ang inaalis ng Diyos sa atin, yung ating mga takot, hindi yung problema. Ang sinasabi pa nga ni Jesus sa atin, kung gusto nating sumunod sa Kanya, kunin natin ang ating mga krus, buhatin natin at sumunod tayo sa likod Niya. Tingnan niyo po yun. We are challenged by the Lord to take up our cross. You will have a cross in your life all the days of your life. When will be that time when you will lay down your cross? When you die. Kamukha ng ating Panginoon. Hindi na niya binuhat yung krus niya nung pinako siya sa krus at namatay. Pero ang tanong, paano natin gagawing magaan ang ating pagbuhat at pagpusan sa ating mga problema? Kung hindi man natin maiiwasan, kung hindi man natin maitatapon, kung hindi man natin mailalayo sa atin ang mga problema, ang magandang tanong, ano ang gagawin natin para maging magaan lang ang ating pagbuhat at pagpusan sa ating mga krus, sa ating mga problema? Tatlong bagay lang po. Number 1, always be positive. Amen? And the question is, how can we be positive? Magiging positibo ang iyong pag-iisip kung may nakikita kang halaga dyan sa iyong ginagawa. Magiging positibo din ang iyong paningin kung palagi kang nagpapasalamat. Tandaan niyo po ito, dapat mahalin mo ang iyong problema. Dahil ang mga problema natin, sila ang daan para tayo'y magtagumpay. Meron po kong kakilala, kwento niya sa akin, nung nandun siya sa abroad, naho-homesick siya, nalulungkot siya, gusto niyang umuwi dito po sa Pilipinas. Pero pag pumapasok sa isip niya at natutokso na siya na sumuko, alam niyo po kung ano sinasabi niya sa kanya sarili. Dollars, 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 sabi niya. Kahit na mahirap yung trabaho sa ibang bansa, yun yung pinagmumulan ng kanyang pagpapala, ng bendisyon para sa kanyang pamilya. Tandaan niyo po yan, that our problems and challenges are also our blessing. There is a hidden grace when you are suffering and you cannot see that grace if your mind is negative. Pag negatibo ang isip mo, madilim. Wala kang makikitang mabuti, hindi po ba? Ganyan kahalaga na dapat ang ating mga isip positibo dahil pag positibo ang iyong pag-iisip, maliwanag ang iyong paningin, makikita mo ang kabutihan ng anuman pagdurusa at paghihirap na iyong pinagdadaanan. Secondly, be loving. Pag wala talagang pagmamahal sa iyong ginagawa, magiging mabigat. Kahit na magaan yung iyong ginagawa, pag walang pagmamahal sa iyong puso, kahit yung magaan na pagwawalis, napakabigat ng walis para sa iyo. Di po ba? Pag walang malasakit sa iyong puso, kahit yung magaan na paghuhugas ng pinggan, kinatatamaran mo. Di po ba? Ano ang ibig sabihin ng pagmamahal? What does love mean? Simple lang po, huwag niyong kalimutan. To love mean is a desire for your loved one to be good.
Love means extending, giving yourself for the good of your loved one. Alam na alam mo, nagmamahal ka. Paano? Pag kinatutuwa mo, yung iyong pag-aalay, yung iyong pagbibigay, yung iyong pagsasakripisyo, dahil nakikita mo, napapabuti yung iyong minamahal. Pag wala ng tuwa, pag wala ng pagnanasa na mapabuti yung iyong minamahal, nagkukulang ka na sa pagmamahal. Hindi ka na tunay na nagmamahal. Isa pong pinagtatakan ko ngayon, ang daming mga tao nahilig po sa mga alaga, lalong-lalo na napansin ko yung mga mayayaman. Yan po yung bagong bisyo nila eh. Mga alagang aso, alagang pusa. Ang hirap kaya nag-aalaga. Di po ba? Pag meron kang alaga, para nag-alaga ka na rin po ng tao. Pag nagkasakit yan, dadalhin mo doon sa vet, bibili ka ng gamot, gagastos ka. Ang pagkakaiba lang ng alaga na hayop sa tao, hindi mo pinag-aaral. Di po ba? Pero lahat gagawin mo. Papakainin mo, papaliguan mo, yung mga iba pa nga, binibihisan. Aba, swerte pa yung mga ibang alagang hayop, pinapaspa. Daig pa yung tao. Minamasahe, pinapagupit. Minsan nga, mas masarap pa yung pagkain ng alagang hayop kaysa sa tao. Di po ba? Makikita mo, binibili, pinagluluto pa, steak. Kaya nga minsan, nakakatukso. Parang gusto mo sabihin, sana aso na lang ako. Au, au, au. Pero ito po yung nakakapagtaka, tingnan nyo. Ang hirap nag-aalaga ng hayop, pero kinakaya. Bakit? May pagmamahal. Bakit? Bumibigat na yung loob mo dyan sa iyong trabaho. Bakit wala ka ng loob sa inyong pagsasama kayong dalawang mag-asawa? Dahil marahil nawala na ang tunay na pagmamahal. Gusto mong maging magaan ang buhay. Yan yung isang grasya, ipagdasal mo sa Diyos. Nabigyan kanya, turuan kanyang tunay na magmahal. Na ang maging nais mo, ang pagbibigay na yung sarili at yung iyong kinatutuwa ay yung ikabubuti ng iyong minamahal. Third and last, be holy. Maging banal ka. Minsan allergic tayo sa salitang yan, di ba? Ayaw natin yung salitang banal kasi pag sinabi mong banal, para mga hipokrito. Pero baka makalimutan natin, yan yung paanyaya palagi sa atin. This is the life that we should live as Christians, as Catholic. We should live holy lives. Ang tanong, bakit ayaw ng mga tao sa salitang yan, banal? Hindi maintindihan. Pero kung nauunawaan lang natin ano ang ibig sabihin ng salitang banal, palagi nating pagpapaguran na naisin na maging banal sa ating pamumuhay. That is the question. What does holiness mean? Pagiging banal, kung titignan niyo po sa Biblia, ang ibig sabihin ay itinangi, hiniwalay. You are separated. Kung matatandaan niyo po, ang mabuti at maganda na nilikha ng Diyos, inadumihan dahil sa kasalanan. Kaya nga, pag sinabi mong banal, God is separating you. Hinihiwalay ka ng Diyos diyan sa dumi ng kasalanan para makasama ka niya, para makamukha ka niya, para makaisa ka ng Panginoon. Yun yung ibig sabihin ng pagiging banal. Malinis, separated. Tingnan niyo po ang buhay. Nagiging mabigat at nagiging uncomfortable. Hindi ka palagay ang loob pag madumi ka. Di po ba? Bago ka matulog, kung hindi ka naligo, pawis-pawisan ka. Napakadumi ng iyong paa. Paano ka makakatulog na mahimbing? Yung mga nakakatulog ng mabuti, kahit madumi sila, sanay na, mga dugyot. Di po ba? Anong mararamdaman niyo kung meron kayong isang maliit na bato na pumasok sa inyong mga sapatos? Kaya niyo po ba na maglakad, na masaya, na payapa? That is very uncomfortable to have a little rock or pebble in your shoe. And think of that. Yung maliit na batong pumasok sa iyong sapatos, yan yung kasalanan. Marami nasanay na sa kasalanan. Pero kahit na nasanay ka, kalaunan, masusugat at masusugat ka niya. Kahit na positibo ang iyong paningin, kahit na sabihin mo nagmamahal ka, kung meron kang bahid ng kasalanan, kung madumi ang iyong kaluluwa, paano ka makakatanggap ng grasya galing sa Diyos kung merong balakid?
Kung gusto mong maging magaan ang iyong pakiramdam, yan yung unang-una na kailangan nating naisip, ang pagiging banal. At nag-uumpisa yan sa ating pagpapakumbaba sa Diyos at paghingi ng tawad. Kaya nga po pansinin nyo sa misa, di ba? Paano natin inuumpisahan ang ating dasal at dalangin? Sa pamamagitan ng pagkukumpisa. At dinurugdog pa nga natin, parang pinapagpag pa natin ang ating mga dibdib. Ito'y isang simbolo na inaalis natin ang alikabok ng kasalanan sa ating mga puso. Be holy and you will experience life a lot lighter, a lot easier, a lot more peaceful. Napakaganda po nung sabi ni Jim Caviezel, yung aktor na naging Jesus Christ, kung matatandaan niyo siya. Sabi niya, all of us have a cross to bear. And yet if you do not carry it, you will be crushed by its weight. Oo nga po, kung hindi mo bubuhatin, hinahawakan mo lang, ikaw ay madadaganan ng iyong problema. Mas madali, pag binuhat mo, masasanay ka rin, at sa iyong pag-usad, sa iyong paglalakbay, gagaan din yan. Paano? Sa tulong ng Diyos, sa pamamagitan ng ating paghingi ng grasya sa Kanya. Huwag natin hihilingin sa Diyos na alisin ang mga krus na ito. Mas mainam, mas maganda ang hilingin natin. Isang malinaw na pag-iisip, isang totoong pagmamahal, at banal na kaluluwa.